Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Ma'am Gloria, Hayona, and Jassy. So hello po sa inyo. Happy birthday po sa inyo, no, Ma'am Gloria and Jassy ng Davao. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon, and I hope this year ay mas maranasan natin yung presensya ng Diyos at yung pagpapala ng ating Panginoon. Natuloy po natin yung ating series po patungkol po sa overcoming fear with faith. Lahat po tayo merong takot, lahat po tayo merong pangamba. At malalabanan po natin iyon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na tumutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang kahit anumang hamon sa buhay, kahit anumang takot na pwede nating kaharapin. Now, marami po sa atin yung takot patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. No? Minsan may ipapagawa sa si Lord, may ipapakausap sa si Lord, kakausapin. Kapag very aware ka, conscious ka sa presensya ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay, talagang nakikinig ka sa tinig ng Banal na Espiritu, mararanasan mo talaga yung makikipag-usap sa yung Santong Espiritu para kausapin yung ibang tao. No? Bilang iyong paglilingkod sa Diyos. Sasabihin ng Diyos sa'yo, kausapin mo tong tao na to, ibahagi mo si Jesus Christ, share mo yung testimony mo sa Kanya, share mo yung gospel sa taong ito, and madalas po napupuno tayo ng takot. Lalo-lalo na sa yung pag magsasalita ka in public. Marami sa atin, gano'n, nandun na sa serbisyo, naglilingkod sa Panginoon, pero laging merong stage fright, yung takot magsalita sa public. Now, ganun din po ako, no, in the past, talagang sobrang takot na takot ako magsalita sa harapan ng tao, takot ako magkamali, takot ako humarap sa tao, no, hindi talaga ako nagsasalita. Sobrang tahimik ko long time ago. Ngayon naman, hindi mo na mapagilan yung pagsasalita ko. Yun, biyaya po ng Panginoon yun, no. Na yung aralin po natin ay magmumula po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Si Timothy po ay disipulo ni Apostol Pablo. At ini-encourage ni Apostol Pablo si Timoteo na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at huwag matakot. Huwag magkaroon ng stage fright. Huwag matakot na ibahagi ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Huwag matakot na paglingkuran ang Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa iglesia. Kaya po ang sabi rito, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng kaduwagan. Ibig sabihin ng kaduwagan, yung kaduwagan sa paglilingkod, no? Lagi tayong may anxiety, natatakot tayong maglingkod sa Diyos, natatakot tayong mag-share ng gospel, natatakot tayo sa public speaking, natatakot tayong ibahagi yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay. So sabi ni Apostol Pablo, hindi galing sa Diyos yung ganyang kaduwagan, kundi ng spirito ng kapangyarihan. Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay spirito ng kapangyarihan, ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Now, ito pong talatang ito, wala tong kinalaman sa mga demonyo, no? Minsan nire-recite natin to. Or, pag takot ka sa multo, minsan ito yung sinasabi natin, no? For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Actually, itong mga talatang ito may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. No? Hindi ito patungkol sa pagka-cast out ng diablo or sa multo or aswang. Sabi dito, tingnan po natin yung konteksto, no? Verse 6. Sabi dito, dahil dito'y ipinapaalala ko sa iyo, Timoteo, sabi ni Apostol Pablo, na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Naalala mo ba nung pinag-pray kita, Timoteo, inordain kita, inatasan kita na maglingkod sa Panginoon? Pagningasin mo yung kaloob sa iyo ng Diyos. Ano yung kaloob ng Diyos na yon? Kapangyarihan, pag-ibig, pagpipigil sa sarili, at hindi kaduwagan. Kaya po verse 7 sabi dito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Verse 8 po, sabi dito, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. So sa konteksto po ito ng paglilingkod sa Diyos, sa pag-share ng ebanghelyo, sa pangangaral ng salita ng Diyos. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. So ito po yung konteksto, ini-encourage ni Apostol Pablo na pagningasin mo
yung iyong kaloob, yung nagsimula ka na Timoteo pagpatuloy mo. Meron ka ng apoy, hayaan mong maglagablab yung iyong paglilingkod sa Diyos. At ito po ang encouragement din sa atin ng Diyos ngayong umaga. Ikaw naglilingkod ka na sa Panginoon, pagningasin mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Wag mong itago yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa iyong puso, no? Ipangalandakan mo si Kristo at hayaan mo na maihayag, maitanghal ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Na yung katuruan po natin ngayong umaga, ito po yung pinakauna. Low self-esteem can be a source of fear. Pag nakatingin tayo sa sarili natin, low self-esteem, yung mababa yung tingin natin sa sarili natin, magkakaroon talaga tayo ng takot. Ako talaga, ang pinakatakot ko, ayokong humarap sa mga tao, tapos mali-mali yung grammar ko, mali-mali yung sinasabi ko, hindi maintindihan. Hindi kasi ako magaling sa communication. So, yun ang takot ko long time ago, nung harap ako sa tao, tapos manginginig lang ako sa takot, no? Hindi ko alam sasabihin ko. Mababa yung tingin ko sa sarili ko, no? Low self-esteem can be a source of fear. Pwede yun yung pagmula ng iyong takot. Pero, tandaan po natin mga kapatid, number 2, fear is not a gift from God. Yung takot na iyon, alam niyo si Moses, no? Sinugo siya ng Panginoon, napuno siya ng takot, at tumingin siya sa sarili niya, hindi ako marunong magsalita, hindi ako marunong mag-communicate, walang maniniwala sa akin. Yung takot na yun, hindi galing sa Diyos yun. Kaya mga kapatid, no, pag ikaw meron kang takot, pinag-share ka ng banal na spirito, kinakausap ka, sharean mo yung kaibigan mo, i-chat mo tong kakilala mo, kausapin mo tong mga mahal mo sa buhay, tapos nagkakaroon ka ng takot, ng pangamba, hindi galing sa Diyos yun. Fear is not a gift from God. Sabi po rito sa verse 7, for God gave us a spirit not of fear. Hindi tayo binigyan ng kaduwagan ng Diyos. Number 3, God's gifts are power, love, and self-control. Yung regalo ng Diyos sa atin, kapangyarihan. Kaya nga sabi sa Biblia, no, yung sinugo yung mga apostol, sinasabi sa kanila, huwag silang matakot kasi just ibukan lang nila yung bibig nila. Alam naman nila kung ano i-share nila Ibukan lang nila yung bibig nila. Yung Santong Espiritu na yung magpapatuloy na mangungusap sa pamamagitan nila. Yun yung kapangyarihan ng Diyos Gagamitin ka talaga ng Diyos para i-communicate yung pinaka-importanteng mensahe na dapat marinig ng mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo at mga tao sa paligid mo. Huwag mong ipagkait yung eternal message, the gospel. Huwag mong ipagkait yung napaka-importanteng mensahe na yun dahil lang natatakot tayo. No? Hayaan mong marinig nila. Hayaan mong kapangyarihan ng Santong Espiritu ang kumilos sa iyo. Hayaan mong pag-ibig ang manaig. Yung pagmamahal mo sa tao, pagmamahal mo sa kapamilya mo, pagmamahal mo sa kaibigan mo, yun yung manaig. Yung pag-ibig galing sa Diyos yan. Sabi dito, ano yung binigay sa atin ng Diyos? Power, love, and self-control, self-discipline, sound mind. Ano ibig sabihin ng self-control? Ito yung pagpipigil sa ating sarili. Minsan kasi, ako, personally, no, kapag nagsishare ako, gumagawa ako ng mga videos, even until now, pag nakita ko, punong-puno ng, teka lang, mali yung mga grammar. Minsan gusto kong burahin lalo na i-publish ko na, minsan gusto kong burahin Pero kailangan kong pigilan yung sarili ko kasi I know pride yun kayabangan yun, kahambugan yun imbes na nakapaglingkod ka na sa mga tao, minsan gusto mong ipagkakait mo pa yung na-produce mo na video, pinag-pray mo naman dahil lang may maling grammar. Pride po yun kailangan mapigilan mo yun So hindi lang pride ang pinipigilan, pride, lust of the flesh, and lust of the eyes. Yung mga kasalanan na ginagawa natin, no, na gustong-gusto ng laman, lahat yun kailangan may self-control sa pamamagitan po ng Santong Espiritu yon. So, yun ang regalo ng Diyos sa atin. Power, love, self-control. Kaya po, kailangan lang natin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon at hayaan natin ng Diyos ang kumilos sa atin. So, for God gave us a spirit not of fear, but of power, love, and self-control. Kung mahal mo ang pamilya mo, huwag mong ipagkait sa kanila ang pinaka-importanting mensahe na dapat nilang marinig. At yun po ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, ito po yung 3 application po natin na dapat isabuhay natin mga kapatid. Number 1, learn to reject the things that are not of God. I-reject po natin ang mga bagay na hindi galing sa Diyos. Marami po yun.
At dito sa talatang ito, unang-una na yung fear, yung takot. Pag ikaw natatakot ka, ibahagi yung ebanghelyo sa mahal mo sa buhay, talagang kailangan sabihin mo na sa sarili mo, hindi to galing sa Diyos. Etong takot na to, paano hindi sila maniwala? Paano kung nakatingin sila sa buhay ko, ang pangit ng testimony ko, so many excuses. Kapatid, kung meron tayong mga ganun, takot, pangamba, inuudyokan ka ng Santong Espiritu, ibukas mo yung bibig mo, kausapin mo tong tao na to, i-text mo, i-chat mo, para makakilala rin tong tao na ito. Yung mga pinapakausap sa atin ng Santong Espiritu. Tapos may takot tayo, hindi galing sa Diyos yung takot na yon. Learn to reject the things that are not of God. Number 2 po, fear God. Kung meron man tayong kakatakutan, isa lang, Diyos lang. Hindi dapat tayo matakot mapahiya. Hindi dapat tayo matakot na sabihin ng kung ano-ano or pag-uusig man, kung meron man. Kung meron man tayong katatakutan, Diyos lang. Fear God more than anyone or anything else. Meron lamang po tayong isang kakatakutan at Diyos lang. At yung mga bagay na kahit anong bagay pa yan o kahit sino pa man yan, hindi dapat nating katakutan. Kung ikaw ay naatasan, no, mag-preach this coming Sunday or meron kang role na gagampanan. Pero mapagsa-song lead or kung ano man yung role na binigay sa'yo. Na alam mo talaga na pinapagawa sa'yo ng Lord. Huwag kang matakot. Just be there. Be available. Be there. Just be present. And let God work through you. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa iyo. Fear God. Huwag kang matakot sa audience mo. Huwag kang matakot sa mga kakausapin mo. Huwag kang matakot sa mga sasabihin nila sa iyo. Huwag kang matakot pagtawanan ng ibang tao dahil sa iyong mensahe. Ang katakutan mo, Diyos lang. Fear God more than anyone or anything else. Actually, dapat nga hindi more than anyone or anything else Ibig sabihin yung ibang tao at kahit anong bagay hindi natin dapat katakutan. Diyos lang dapat natin katakutan. Number 3 po, do not be ashamed of Christ, but serve God by His power. Huwag po natin ikahiya yung testimony. Sabi po rito, therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating ikahiya si Jesus Christ. Kasi tayo witnesses Ibig sabihin, nakasaksi tayo ng ginawa naranasan natin ng ating Panginoong Hesukristo, naranasan natin pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Witness tayo ni Jesus Christ. Not literally with our eyes, but experientially, spiritually, naranasan natin yung pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Huwag natin ikahiya yung kaligtasan na iyon. Huwag natin ikahiya ang ebanghelyo na naghahatid ng buhay ng walang hanggan sa mga tao, sa mga mahal natin sa buhay at sa ating mga kaibigan. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon, ni sa akin na bilanggo niya. Alam niyo po, itong sulat na ito ay sinulat ni Apostol Pablo habang bilanggo siya. Si Apostol Pablo naibilanggo dahil sa pangangaral ng ebanghelyo. At sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, kahit umabot ka pa sa pag-uusig na yan, huwag mong ikahiya ang Panginoong Hesukristo. Kahit na mabilanggo ka. Kasi pag nabilanggo ka, parang ang kriminal di ba? Nakakahiya. Sabi dito, kundi makipagtiis ka alang-alang sa ebanghelyo, share in the suffering for the gospel by the power of God. At sinasabi po rito, gawin mo ito, magpatuloy ka sa paglilingkod, share the gospel, share the word of Christ to other people by the power of God. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos sa iyo. Ang Diyos ang magbigay ng mga salita na iyong sasabihin sa mga tao na kakausapin mo. Now, para po sa ating discussion, how are we going to apply this devotion today? Paano natin i-apply, isasabuhay yung devotion natin ngayong araw? Now, para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord, sabihin natin, Father, thank you for the opportunity to serve you. Thank you for Jesus who served me first, enabling me to serve you in return. Lord, kayo ang unang naglingkod sa akin. Kaya po ako pwedeng maglingkod sa inyo. Niligtas muna tayo, pinagpaguran muna ng Panginoong Hesukristo yung kaligtasan natin, namatay siya doon sa krus. Tayo, susunod na lang, no?
Maglilingkod na lang sa Diyos. Please empower me to follow your lead. I trust the Holy Spirit to strengthen me as I share in the suffering for the gospel. You have not given me a spirit of fear, but of power, love, and self-control. May my life glorify you. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po sa katuwang natin dito sa devotion natin na ito, si Brother Dennis and Elsie. Hello po sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.